Good morning once again. This is Leaves and Thorns. Welcome sa mga bago pa lang dito and welcome back sa dati ng mga friends. Magsasaing ako ngayon ng organic black rice. Galing ito sa pinakita ko sa inyo dati na hinarvest sa likod bahay ng aking mga in-laws. So this is organic, this is chemical free, no commercial fertilizers, no insecticides, pesticides from transplanting till harvesting. Magsasaing ako ng 3 salop nito. Good for lunch at dinner na. Iinitin na lang mamaya. Usually, pag nagsaing ako, huhugasan ko ang bigas 3 times. Lalong-lalo na pag binili ko lang ito sa palengke. But this time, huhugasan lang natin siya twice para hindi mawala yung mga nutrients. Dahil alam naman natin na malinis yung pagka-process nito. Aside from the fact na organic siya. So, okay na yung twice lang hugasan. And for those na hindi nakapanood ng aking previous video about black rice, ito ay tinatawag din na purple rice o forbidden rice. Forbidden rice sapagkat noong unang panahon sa China, ito ay pagkain lamang para sa mga Chinese royalties. And marami nito mga essential nutrients na ikumpara sa ordinaryong bigas. No? Ito ay may mga calories, may fat, protein, carbohydrates, fiber, iron. Tapos ito din ay magandang antioxidants, nagbo-boost ng ating heart health, ng ating eye health. Maganda din siya na pang anti-cancer at marami pang iba. Ito na ang ating bigas na nahugasan ng 2 beses. Kahit ilang beses nating hugasan yan, ganyan yung itsura niya kasi nga purple siya. And habang nagsasaing tayo ay mangunguha tayo ng mga ingredients ng ating ipapares na ulam dito na tinolang manok. Walang luto kaya ito na lang muna. Ito na ang ating lulutuing manok. Kalahati ito na binili ko sa kapitbahay namin na former student ko din na nag-aalaga ng 45 days na chicken. Ito naman ay dahon ng sili. Marami din mga benefits yung dahon ng sili. Ito ay nagtitreat ng arthritis, ng shingles, or yung
disorder sa skin. Nagde-detox din ito. Tapos, nagpapababa ng ating cholesterol level, nagbo-boost ng ating immune system. Maganda itong source na antioxidant. Nagpo-produce din ito ng insulin. Maganda sa indigestion, sa fever, sa wound, at marami pang pampabeauty na benefits. Next ay ang ating papaya na fresh from the garden na medyo nahirapan pa tayo sa pagkuha. Ang papaya ay maraming benefits sa atin. Ito ay mayroong calories, carbohydrates, fiber, protein, vitamin C, mataas na content ng vitamin C at vitamin A, folate, potassium. Ito din ay may fiber at may enzyme na tinatawag na papain na ginagamit sa pagpapalambot ng ating karne. Ang papaya ay may antioxidant, anti-cancer, at ang luto nito ay maganda din sa indigestion. Ang green chili or siling haba or siling pansigang ay maganda din na source ng vitamin C at ang pagkain nito ay nagpapaganda at nagpapaglow ng ating skin. Siyempre, hindi mawawala ang lemongrass. Ito ay maganda sa pagpe-prevent ng pag-grow ng bacteria at yeast. Maganda din ito sa menstrual flow at may antioxidant na properties din. Meron din tayong bawang o garlic na maganda sa pag-boost ng ating immune system. Nagpapareduce ng high blood pressure. Nagpapareduce ng cholesterol levels. Nag-help sa pag-prevent ng cancer. May antibiotic properties, nagpa-prevent ng Alzheimer's at dementia, at nagpapa-improve din ng athletic performance. Ang onions naman ay, although mababa yung colors niya, pero mataas yung mga ibang nutrients gaya ng vitamin C, B, at potassium. Ito din ay beneficial sa ating heart health. Ito ay nagre-reduce ng heart disease gaya ng high blood pressure. Ito din ay loaded sa antioxidants. Ito ay nagpo-protect against sa heart disease, cancer, at diabetes. Nagko-control din ito ng ating blood sugar. Nag-boost ng ating bone density. May antibacterial properties, nagbo-boost ng digestive health, at marami pang iba. At syempre, ang ating kamatis na great source ng vitamins gaya ng vitamin C, vitamin A na nagsusupport sa ating immunity, sa vision, sa skin health, vitamin K din na maganda sa ating bones, may potassium na key nutrients para sa ating heart function, no, para sa muscle contractions, at sa pag-maintain ng high blood pressure at fluid balance. Ito din ay maganda sa pag-protect ng ating heart health, pagpapa-improve ng ating vision, sa pag-boost ng ating digestive health, sa pagmamanage ng ating diabetes, sa ating skin health, at syempre nagpro-protect din against cancer. At alam nyo ba na ang kamatis ay may natural na vitsen? So pag gumamit tayo ng maraming kamatis, hindi natin kailangan gumamit ng mga flavor enhancers, o kaya ay pag gumamit tayo ay mas kukonte na lang ang kinakailangan natin na gamitin.